Bawat babae ay may prinsipe ng kanilang mga pangarap. Brooke Lynch ang pag-ibig ng aking buhay. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Brooke Lynch, tatanggapin mo ba si Natalie Wendell bilang iyong asawa? Sa kasamaang palad, lahat iyon ay gawa-gawa lamang ng aking imahinasyon. Ang totoo, Si Brooke Lynch, ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo, si Noah Lynch, ay nasa koma dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Ang pamilya ay nagsasagawa ng pandaigdigang paghahanap ng isang mapapangasawa para sa kanya. Ngunit sa ngayon, wala pang natutukoy na posibleng kapareha. Nat, nasa koma si Brooke. Walang paraan na aming pagpapalain iyan. Tama, ang mga Lynch ay maaaring makapangyarihan at may impluensya, ngunit hindi namin maaaring isakripisyo ang iyong buong buhay na kaligayahan. wala akong pakialam. Tumigil ka. Nat, nasa koma si Brooke sa loob ng 3 buwan ngayon. Malamang hindi na siya muling magkakamalay. Nat, dahil determinado kang pakasalan si Brooke, iniisip mo bang? Nat, huwag mong sabihin sa akin na balak mong gamitin iyon kay Brooke. Paano kung hindi niya kayanin at mamatay? Nanay, naghahanap ka ba ng babaeng bagay sa isang hari? Bakit hindi na lang humana para kay Brooke ng kahit sinong babae? Hindi naman siya magigising kailanman. Walang saysay na bigyan siya ng babaeng may kalidad. Ano ba ang alam mo? Noah ang pinangalanan kay Brooke bilang kanyang kahalili. Hindi makabubuti sa atin na hanapan siya ng babaeng matalino. Kung maghahanap tayo para sa kanya ng isang sunod-sunuran, magkakaroon tayo ng lubos na kontrol sa kanya. Magaling ang pag-iisip mo. Nanay, Ginagawa ko lang ito para sa iyo. Nasaan ang file? Natalie Wendell, Ulila. Lumipat siya sa Creekshire mula sa isang maliit na bayan 2 taon na ang nakalipas. Wala siyang pamilya, maganda iyan. Perpekto siya. Dito po. Miss Wendell, kung wala na pong iba, iiwan ko na po kayo sa inyong katahimikan. Oxiracetam, citicolines, nutrients para sa cranial nerves, at glucose. Ang gwapo niya. Ang prominenteng panga. Maninipis na labi. Mataas na tulay ng ilong. Sayang nga lang. Hindi ko makita ang iyong kinang sa ilalim ng mga kilay na iyan. Mahal kong asawa. Ang ganda-ganda mo. Nakakabagabag sa puso na hayaan kang matulog magpakailanman. Sandali lang. Ang aksidente sa sasakyan ay hindi dapat magdulot ng hindi regular na pulso. Ano nangyayari? Nalason siya. Buti na lang, hindi mataas ang antas ng lason. Kung hindi, kahit ang Diyos ay hindi ka maililigtas. Mukhang ang salarin ay dahan-dahang nilalason ka. Para mukhang natural ang iyong pagkamatay. Ito ang perpektong krimen. Pero paano ka nalalason? Ang mga gamot at glucose ay walang problema. Malamang na hindi ininom ang lason. Pasok. Miss Wendell, narito ako ayon sa utos ng doktor para bigyan si Mr. Brooke ng kanyang pang-araw-araw na nutrient shot. Nagtatrabaho ka na ba sa healthcare dati?
Para masagot ang iyong tanong, nagtrabaho ako bilang isang nurse sa isang ospital sa loob ng 5 taon. Kaya pala magaling ka sa iyong ginagawa. Salamat sa papuri, Miss Wendell. Kung wala nang iba, aalis na ako. Talaga nga, may lason ito. Kaya pala ganoon ang pag-abot ng lason sa kanya. Brooke, may panganib sa loob ng iyong pamilya. Nagtataka ako kung para kanino. Nagtatrabaho ang katulong. Mahal, ito ang ating gabi ng ating kasal. Ayokong gawin ito sa'yo. Ngunit wala akong magawa sa sitwasyon, maiintindihan mo. Ang ganda ng katawan mo. Sayang lang na hindi ngayon ang oras para humanga sa sexy mong katawan. Honey, kapag nalinis na ang lason sa katawan mo, magbayad ka sa akin. Brooke, tandaan mo ako si Natalia Wendell. Mula ngayon, ako na ang asawa mo ang mag-aalaga sa iyo habang buhay. Anong nakakatakot sa isang babae na 20 anyos? Nauuhaw ako. Ni isang inumin, wala man lang ako. Ulila siya. Wala siyang maiaambag sa pamilya. Malabo na isang babaeng galing sa maliit na bayan ay papayagang makapag-asawa sa pamilyang Lynch kung hindi lang nagkakasakit si G. Brooke. Ginang Lynch? Ano? Hindi niya karapat-dapat ang titulong yon. Bakit pa kailangang magpakahirap? Hindi na kailangang masyadong maingat sa mga gamit ni G. Brooke. Hindi naman niya nakikita. Sino ba tong tangang? Ginang Lynch. Ginang Lynch na ba ang tawag mo sa akin? Ngayon? Akala ko ba, sinabi mo, hindi ako karapat-dapat sa titulong yon. Bakit nagbago ang isip mo? Anong problema sa ugali mo, Hija? May mali ba akong sinabi? Kung hindi nagkakasakit si G. Brooke, hindi ka iisipin ng mga Lynch. Ang pamilyang Lynch ay halos yaya lang ni G. Brooke. Para sa amin, bahagi ka lang ng mga katulong sa bahay. Huwag kang magpakita na para bang mas mataas ka sa amin. Anong nangyayari dito? Tanggalin mo siya. Ako mismo ang kinuha ni G. Samuel. 6 na taon na akong nagtatrabaho rito. Probinsyana ka lang. Ano ang karapatan mong tanggalin ako? Kaya ko, dahil asawa ako ni Brooke at ang may bahay ng bahay na ito. Wesley, sabihin mo sa akin, may karapatan ba akong magtanggal ng isang tauhan sa bahay? Oo, syempre, Gang. Lynch. Wesley, Tumahimik ka. Genji, Lynch. Dapat sana'y nanahimik na lang ako. Naway mahanap sa inyong puso ang pagpapatawad sa akin. May pamilya ako. Ako ang nag-iisang tagapagtaguyod ng pamilya ko. Paano kami mabubuhay kung mawawalan ako ng trabaho? Ikaw, umalis ka. Hindi ba ako malinaw? Sinabi ko nang umalis ka. Pakiusap? Gang. Lynch. Nakikiusap ako, Gang. Lynch. Gang. Lynch. Huwag kang matakot. Hindi ko tatanggalin ang mga tapat sa kanilang trabaho. Salamat, Ging. Lynch. Pwede mo ba akong bigyan ng makakain? Aalis ako mamaya. Katulong lang si Lucille. Wala namang masamang loob sa pagitan ni na Lucille at Brooke. Kung mayroon man, kasabwat lang siya. May ibang nagpapatakbo sa likod nito. Interesado akong malaman kung sino ang gustong ipahamak si Brooke. Tinanggal ni Natalie si Zelda? Sino ba siya para magtanggal ng mga tauhan ko? Sabihin mo kay Natalie na makipagkita sa akin sa opisina ngayon. Ano? Nagpunta siya para makipagkita sa tatay ko. Natalie, oras na para ipakita ko sa iyo kung sino ang amo.
Lolo Noah. Ako si Natalie Wendell, ang asawa ni Brooke. Pumunta ako para magpakilala. Pasensya sa aking pag-uugali. Dapat may dala ako para sa'yo dahil unang pagkikita natin. Binibini, may pagkakaroon ka ng kumpiyansa at magaling kang magsalita. Magaling ang mata ni Fiona. Ang calligraphy mo ay isang obra ng sining. Ang sulat ay malinis at maayos. Ito'y natatangi at malikhain. Salamat. Gusto mo bang subukan ang pagsulat? Hindi. Salamat. Ayokong mapahiya sa harap mo, Lolo Noah. Ngayong parte ako ng pamilyang Lynch, palagi kong tatandaan ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pamilya. Isa kang magandang binibini. Mayroon kang pusong ginto. Naniniwala ako na ikaw ay mag-aalaga ng mabuti sa Brooke. Tatay. Natalie, ano ang ginagawa mo rito? Dahil kakasal ko lang sa pamilya, naisip kong ipakilala ang sarili ko sa Lolo Noah, Tita Fiona. Hayaan mo rin akong batiin ka ng formal. Mas matanda ka kay Natalie? Huwag kang maging bastos sa kanya. Tatay, may mga dahilan ako. Natalie, naging magalang ka, pero baguhan ka lang sa pamilya Brooke ay may sakit pa. Kaya dapat ang focus mo ay sa kanya. Kung may galit ka sa mga katulong at gusto mong tanggalin sila, dapat dumaan ka sa akin. Kahit papaano, makakapagdala ako ng dagdag na tulong. Ikaw ang nagdesisyon na tanggalin Zelda ng walang paalam. Nag-aaksaya lang ito ng oras sa paggamot ni Brooke. Ano? Tinanggal mo ang katulong responsable sa pag-aalaga ni Brooke? Oo, Lolo Noah. Tinanggal ko siya. Sinabi ni Zelda, huwag mag-abala sa paglilinis ng mga gamit ni Brooke ng ganap. Kaya, tinanggal ko siya. Nakuha ko ang ebidensya sa video. Hindi tama ang ginawa ko na tanggalin Zelda agad-agad. Pero, Lolo Noah, bilang asawa ni Brooke, dapat kong gamitin ang hands-on approach sa pag-alaga sa kanya mula ngayon. Hindi ako maaaring mag-empleyo ng katulong na walang pakialam. Para sa Brooke. Okay. Dahil ikaw ay nananatili, Noah, nakamit mo na ang bahagi sa mga ari-arian ng Lynches. Tatay, Yun na ang katapusan ng usapang ito. Salamat, Lolo Noah. Magpapalit ako ng damit. Walang sisingit. Sino ka? Ako si Samuel Lawson, isang miyembro ng pamilyang Lynch. Pinsan ko si Brooke. Natalie, tawagin mo na lang akong Sam. Ginoong Samuel, nasa kwarto ka na. Hinihigaan naming mag-asawa. Hindi ito ang tamang lugar para sa'yo. Huwag kang matakot, Natalie. Wala akong masamang intensyon. Dahil ikinasal ka kay Brooke, isang malaking pamilya na tayo ngayon. Baka hindi kayang ibigay ni Brooke ang kailangan mo? Pero ako kaya ko. Anong ginagawa mo? Bilis, Wesley. Baka magising na si Brooke sa kanyang koma. Ano ba yan? Ano po ang sinabi ninyo, Ginang Lynch? Si Ginoong Brooke po ba? Ginoong Samuel, ano po ang ginagawa ninyo rito? Wala kang pakialam. Swerteng-swerte talaga ako. Ginang Lynch, ano po ulit ang sinabi ninyo tungkol kay Ginoong Brooke? Wala. Maari ka nang umalis. Nagkamali lang ako. nasaan ka, anak? Hinanap kita sa lahat ng lugar. Alam mo, Inay, ang ulo ko. anong nangyari, anak? Doktor, ayos lang ba ang anak ko? Nag-stroke si Mr. Samuel. Maayos na siya ngayon, pero kailangan niya ng treatment para sa facial palsy niya. Matagal ang recovery. Ano? Paano nagka-stroke ang anak ko? Ang stroke ay maaaring dulot ng iba't ibang bagay, tulad ng mataas na kolesterol, sobrang pag-inom, at iba pa. Pero, sa kaso ni Mr. Samuel, hindi ko pa matukoy ang sanhi. Sobrang pag-inom? Gago ka. Ang ginagawa mo lang ay magloko-loko. Ngayon, na-dale ka ng pag-inom mo. Hindi ako uminom. Si Natalie ang may gawa. Siya, malas siya. Ano? Pumunta ka kay Natalie?
Dumadaan lang ako. Gago. Alam mo namang asawa ni Brooke si Natalie? Siya ang nanligaw sa akin. Tapos nang dumating si Wesley, tinurukan niya ako ng karayom. Ano? Hindi ako makapaniwalang gagawin niya yan sa'yo. Ma, habang umaalis ako, parang nakita kong gumalaw si Brooke. Hindi ko alam kung nanghuhula lang ako. Naku, kailangan kong tingnan ng personal. Tapos na. Kapag nagising si Brooke, Miss Fiona, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo? Tita Fiona, narinig kong si Brooke ay may senyales ng paggising kaya nagdala ako ng neurologist para i-examine si Brooke. ang bait naman po ninyo, Tita Fiona. Natalie, pwedeng manatili dito sina Wesley at ang doktor para kay Brooke. Gusto kitang makausap. CJ po, Tita Fiona. Natalie, ilang araw na lang mula nang sumali ka sa pamilya. Kumusta na si Brooke? Wala pang pagbabago. Maging malinaw tayo. Ang mga Lynch ay isang iginagalang at maimpluwensyang pamilya. Kung maglalandi at magloloko ka, magkakaproblema ako sa'yo. Ano? Kaya, sinasabi mo na hindi na magigising si Brooke? Wala siyang senyales na madyay gising. Pero, may natuklasan akong kakaiba. Ano? May mga marka ng karayom si Brooke sa kanyang leeg. Mahirap mapansin kung hindi mo titignan ng mabuti. Pero ang mga marka ng karayom na ito ay katulad ng mga gawa sa akupuntura. Pwede bang nagkakamali ka? Sigurado ako. Miss Fiona, noong nagbibigay ako kay Mr. Brooke ng nutrient shot kagabi, napansin kong may daladala ng kit ng akupuntura si Natalie. Marahil ay marunong siya ng medisina. Bukod pa riyan, pinaghihinalaan ko na baka nalaman na niya na nilason ko si Mr. Brooke. Marahil ay hindi siya nagsasalita. Dahil wala pa siyang ebidensya. Lucille, doblehin mo ang dose para kay Brooke sa susunod na shot. Kailangang mamatay si Brooke sa bandang huli. At dahil nandito si Natalie, maaari siyang maging kasangkapan. Miss Wendell, oras na para sa shot ni Mr. Lynch. Bakit siya bibigyan ng dagdag na shot? Utos po ito ng doktor, Miss Wendell. Teka muna diyan. Bakit ka kinakabahan? Hindi ako kinakabahan. Pinahahalagahan ko ang iyong sipag. Pero sa tingin ko, ay tapos na tayo rito. Pwede ka nang umalis. Walang anuman, Miss Wendell. Trabaho ko lang po iyon. Ipinagpapaumanhin ko sana. Ngunit, ikaw ang nagpahirap sa sarili mo. Natalie, halika rito. Lolo Noah, Tita Fiona, anong nangyayari? Patalangan na. Natalie, hindi ka ulila. Ikaw ang anak ni Zachary Wendell. Ang pamilya mo ang may-ari ng Wendell Pharmatech. Peke ang pagkakakilanlan mo para makapag-asawa sa pamilyang Lynch. Inakit mo si Samuel. Ngayon, sinusubukan mo pang patayin si Brooke. Sabihin mo, ano ba ang nilalaro mo? Totoo ba ang sinabi ni Fiona? Lolo Noah, totoo na peke ang pagkakakilanlan ko? Pero maaari akong manumpa sa Diyos na hindi ko kailanman sinaktan ang sinuman. Kung ganon, paano mo ipapaliwanag ang lason sa maleta mo?
Dalhin mo rito, Lucille. Ano ito? Ginoong Noah, ito ay arsenic trioxide. Ito ay isang uri ng lason. Sa nakalipas na 2 araw, napansin ko ang kakaiba kay Ginang Wendell, kaya't lihim kong binantayan siya. Doon ko nadiskubre na lihim niyang nilalason si Ginoong Brooke. Ito ang ebidensya. Napaka-manipulatibo mo naman. Pinakasalan mo si Brooke na may balak siyang patayin. Habang siya'y nasa coma para maipamana sa iyo ang kanyang ari-arian. Bakit? Ang tuso mo naman. Tatay? Ang babae ay may galit sa akin. Sigurado akong nilason niya si Brooke. Dumating ang doktor, 2 araw ang nakalipas, at sinabi na may mga sugat mula sa karayom si Brooke sa likod ng kanyang leeg. Natalie, ano ba ang nagawa ng pamilya namin sa'yo? Bakit mo kailangan saktan si Brooke? Guwardiya, balikan ang kanyang mga binti at itapon siya sa tirahan. Itatapon ang aking asawa? Hindi sa panahon ko. Palayasin ang asawa ko? Hindi ko papayagan. Brooke, sa wakas, gising ka na. Lolo, Brooke, buti na lang nagkamalay ka na. Ang babaeng ito nagpalsipika ng kanyang pagkakakilanlan para makapasok sa pamilya sa pamamagitan ng pag-aasawa. Inakit din niya ang pinsan mong si Samuel. Nahuli namin siyang nagtuturok ng isang bagay sa iyo para patayin ka. Mabuti at hindi ka opisyal na kasal. Ako ay malapit nang palayasin siya sa bahay ng pamilya. asawa ko siya. Wala kang karapatan sa aming mga usapin. Anong ginagawa mo, Brooke? May problema ka ba, Tita Fiona? Brooke, Lolo Noah, bagaman ako ay tagapagmana ng pamilyang Wendell, hindi ko inihayag kung sino ako upang ako ay makapagpakasalan si Brooke. Kahit na mali ang ginawa ko, maaari kong tiyakin sa inyo na wala akong masamang hangarin kay Brooke. Natalie, tayong lahat ay may mga mata. Sinusubukan mo bang sirain ang ebidensya? Wesley, hulihin siya. Umaasa ka bang makaiwas sa hatol sa pamamagitan ng pagkitil sa iyong buhay ngayong nahuli na namin kayo? Tita Fiona, huminahon ka. Ang bagay na ito ay hindi ang lason. Asukal lang ito. Ano? Tita Fiona, Lucille, hindi ba kayo nagtataka kung paano naging asukal ang lason? Iyon ay dahil ginawa ko ang lumang pagpapalit. Lucille, paano mo naguluhan ang isang pakete ng asukal bilang lason? At sigurado ka na ang lason ay arsenic trioxide. Ibig sabihin lang nito na ang taong naglason kay Brooke at nagpanggap na ako ang may gawa ay siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Tatay, wala kaming alam tungkol sa babae. Hindi namin mapagkakatiwalaan ang sinasabi niya. Kailangang nagsisinungaling siya sa inyo dahil akala niya may ebidensya kami na nag-uugnay sa kanya sa pagkalason kay Brooke. Tita Fiona, hindi ka talaga sumusuko, ano? Buti na lang at handa ako. Sinunod ko ang mga tagubilin mo na magtanim ng lason sa kagamitang medikal ng babae. Magaling! Bakit ka kinakabahan? Hindi ako. Naglagay ako ng mikropono sa iyo. Magpapanggap ka pa ba na wala kang alam? Nakakagalit ito. Nakakagalit ito. Kaya pala nasa coma si Brooke. Yun pala, ikaw ang naglason sa kanya. Pakikalma po, Mr. Noah. Si Miss Fiona po. Pinilit niya ako. Hindi. Kalokohan! Anong sinasabi mo? Tatay, hindi ako yun sa voice recording. Sumpa ko, wala akong alam. Salbahe ka. Bakit mo ako isinangkot? Miss Fiona, aminin mo na. Binigyan mo ako ng 100,000 piso at nangako ka ng dagdag na 200,000 piso kapag tapos na ang trabaho. Bakit hindi mo aminin? Katarantaduhan. Ang kapal ng mukha mong isangkot ako. Gagatin ko ang mga labi mo. Tama na. Fiona,
Isang bagay na itinutok mo kay Brooke, pero hindi ko akalain na papatayin mo siya. Tatay, hindi ganyan ang nangyari. Akala ko kasi, simula nang makoma si Brooke, araw-araw kang nababahala. Hindi ka makakain o makatulog. Akala ko, hindi nagagaling si Brooke. Wala nang saysay na pahabain pa ang paghihirap. Kaya mas mabuting tapusin ang pagdurusa ni Brooke ngayon pa lang. So, ibig mong sabihin dapat kitang pasalamatan? Diyos ko, ano bang nagawa ko para magkaroon ng ganitong masamang anak? Tatay. Fiona, mula ngayon, ikaw at ang anak mo ay tinanggalan na ng karapatan sa Lynch Group. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka pwedeng pumasok sa tahanan ng mga Lynch. Hindi, tatay. Natalie, ipagkakatiwala ko si Brooke sa'yo. Nakuha ko na, Lolo Noah. Kami ni Brooke ay gusto nang magpahinga sa kwarta namin. See ya. Tatay? Tatay? Natalie? Talagang nalamangan mo ako ngayon. Isipin mo, napapalayas niya ako. Sa bahay ng tatay ko. Sa tingin mo ba, ay magiging ligtas si Brooke pagkatapos na matanggal ako? Hindi lang ako. Sa pamilya, ang gustong mamatay si Brooke. Sabihin mo na, sino ka? Ano ang gusto mong makuha? Sa pagpapakasal sa akin? Ako si Natalia Wendell. Pinakasalan kita dahil gusto kita. Mukhang nakalimutan na niya ako. Ayoko sa mga babaeng nagsisinungaling. Dapat, pag-isipan mong mabuti ang sagot mo. Ako, totoo namang pinakasalan kita dahil gusto kita. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit mo pa ipinagtanggol ako? Ipinagtanggol kita. Dahil lang ayokong makuha ni Tita Fiona ang gusto niya. Akala mo ba, ginawa ko yun para sa iyo? Wala akong pakialam. Kinilala na ako ni Lolo Noah bilang asawa mo. Kung may isang bagay na ayoko, iyon ay ang pagbabanta. Eh ano naman kung tinanggap ka ni Lolo bilang asawa ko? Makinig ka. Pahihintulutan kitang manatili bilang paggalang kay Lolo, pero umintindi ka at umalis ka na. Hindi ako aalis. Ikaw, Anong nangyari, Brooke? Ayos ka lang ba? anong gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin? Hayaan mo akong tumulong kung ayaw mong mamatay. Ang babae ay higit pa sa inaakala ko. Ilang karayom lang ang kailangan para mawala ang sakit ng ulo ko. Pero bakit kaya itinago niya ang tunay niyang pagkatao para pakasalan ako? Gusot na gusot ang damit mo. Huwag mo akong hawakan. Brooke, wala ka bang konsensya? Pinaghirapan kitang iligtas. Ganito ba ang trato sa nagligtas sa'yo? Umalis ka. Napakalamig ng lalaking yon. Asawa mo na ako ngayon. Magiging komportable ka rin sa akin. Kunin mo ako ng tsinelas. Ako, kaya mo namang gawin yan mag-isa. Ang kapal ng mukha mong bastusin ako. Siguro ikaw ang bagong katulong. Alam mo ba kung sino ako? Sino ba ang may pakialam? Ilang taon ka na ba para magpakuha ng tsinelas? Huwag mo nang sabihin, nasanggol ka pa rin. Ano yung ingay na yan? Brooke, gising ka na talaga. Brooke, hindi ako makapaniwala na nagising ka mula sa iyong koma. Dumiretso ako rito sa sandaling narinig ko ang balita. Sobrang namimiss kita. Brooke, anong problema mo?
Narinig kong nagpakasal ka sa kapatid ko pagkatapos lang ng aksidente sa kotse. Anong nagpaalala sa'yo sa akin ngayon? Aking mahal na hipag? Hindi, Brooke. Huwag kang magalit. Wala akong magawa. Ikaw lang ang para sa akin. So ikaw pala ang hipag ko. Paano kung mahuli ka ng iyong nobyo? Sa harap ko? Wala ka bang hiya? Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Sandali lang. Narinig ko ngang mga Lynch ay naghanap ng asawa para kay Brooke. Kaya ikaw pala. Napakatusa mong gold digger. Sino ka para insultuhin ako? Gold digger? Mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Akala mo hindi ko alam? Siniyasat ko ang iyong pinagmulan? Gumamit ka ng peking pagkakakilanlan para makapag-asawa sa pamilyang Lynch dahil ang kumpanya ng tatay mo ay malapit ng mag-bankrupt. Kung hindi, ikaw, bilang tagapagmana ng Wendell Pharmatech, ay hindi mag-aasawa ng isang taong nasa koma. Malinaw na pera lang ang habol mo. Ni Zachary Wendell, ang pambihirang doktor. Kaya pala magaling siya sa medisina. Heto ang 10 milyong dolyar. Ayaw ko nito, Brooke. Tanggapin mo na lang. Alamin mo ang iyong lugar at manatili ka sa iyong linya. Siguradong hindi mo pa nakikita ang ganito kalaking pera sa buong buhay mo. Brooke, naniniwala ka ba talaga sa lahat ng sinabi niya? Brooke, ako ang nagpagising sa'yo mula sa pagkakahimatay mo. Nangako sa akin ng lolo mo ng bahagi sa ari-arian ng mga Lynch bago ka pa man magkamalay. Pwede ko namang kinuha lang ang pera at umalis nang hindi ka inililigtas? Hindi ko naman kailangang tulungan kang gumaling. Bingi ka ba? Tama na. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na insultuhin ka. Ang pera ay pasasalamat sa'yo dahil iniligtas mo ang buhay ko. Makakatulong din ito sa tatay mo sa kanyang pangangailangang pinansyal. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Walang duda doon. Walang sino man ang may karapatang magpalayas sa'yo. Brooke, papayagan mo ba talagang ang mapandayang babaeng ito na manatili? Huwag kang makialam sa mga bagay-bagay ko. Zoe, pinili mo ang kapatid ko kaysa sa akin. Kaya tapos na tayo. Mula ngayon, huwag mo na akong gambalain muli. Brooke! Brooke! Wala akong magawa. Bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon. Natalie, alamin mo, Brooke ang lalaki ko. Walang sino man ang makakaagaw sa kanya sa akin. Nanay, naipadala ko na sa'yo ang pera. Sana makatulong ito kay tatay. Huwag kang mag-alala, Nat. Ang kumpanya ng tatay mo ay talagang maayos ang takbo. Gumagawa lang ng kwento ang media. Kumusta ka na mula nang ikinasal ka sa pamilyang Lynch? Gising na si Brooke ngayon. Mabuti ba ang trato niya sa'yo? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin, Ma. Ginang Lynch. Dalhin mo yan sa itaas. Lolo Noah! Zoe, bakit bigla kang lumipat dito? Magpapakasal ka na ba kay James? Lolo Noah, palaging wala si James dahil sa kanyang kalusugan. Naisip ko, dahil wala si Auntie Fiona, maaari tayong magkaroon ng babaeng mamamahala sa bahay. Bukod pa riyan, malapit na akong maging bahagi ng pamilya. Kaya naisip kong dapat kong kilalanin ang lugar ng maaga. Si James ay may problema sa mata mula pa noong bata siya. Salamat sa pagsuporta sa kanya. Lolo Noah, Hindi naman walang babaeng namamahala ang bahay na ito. Nandito ako. Kaya kong alagaan ng maayos ang lahat. bagong salta ka lang sa pamilya. Hindi mo pa masyadong kilala ang pamilya. Paano mo aalagaan ang lahat? Iba ako. Kasama ko siyang lumaki ng magkasama. Si Brooke at si James. Ang tahanan ng mga Lynch ang pangalawang tahanan ko. Totoo. Nat, si Brooke ay kakagaling lang. Kailangan niya ng maraming atensyon mo. At nandito si Zoe, makakatulong siya sa'yo. Sana kayong dalawa ay magkasundo. Brooke, samahan mo ako sa kwarto. Opo, Lolo.
Ako lang ang pwede maging asawa ni Brooke. Wala kang kwenta. Putang ina mo! Anong lakas ng loob mong hampasin ako? Tulong! Pigilan siya! Anong ginagawa mo? Maaring ikaw ang umalis sa pamilyang ito. O kaya... Nababaliw ka na ba, Zoe? Akala mo bang pag minarkahan ko ang mukha mo ay magiging gusto ka ni Brooke? Wala akong pakialam. Gagawin kitang pangit para hindi ka na makapang-akit kay Brooke ko. Miss Bailey, tigilan mo yan. Huwag kang makialam, Prom D. Asikasuhin mo ang sarili mong buhay. Miss Bailey, sasabihin ko kay Mr. Noah at Mr. Brooke kung hindi mo siya bibitawan. Tutulungan kitang tumayo. Bakit mo ako hinahampas ulit? Gaganti. Ako. Zoe, nagulat ako. Kaya nakalusot ka. Pababayaan kita ngayon. Pero sa susunod, ito ang sasapitin mo. Ayos ka lang ba, Miss Bailey? Hayop na babae yon. Ingatan mo ang cellphone mo. Nakuha mo ba yung gamit? Huwag kang mag-alala. Nagkamalay lang si Mr. Brooke. Wala pa siyang gaanong nararamdaman para sa babae. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon para tuluyang makasama si Mr. Brooke. Pagdating ng panahon. Miss Bailey, nilagyan ko ng droga ang pagkain. Ang kailangan mo lang gawin ay pakainin si Mr. Brooke. At ikaw na ang magiging tunay na Mrs. Lynch. Hello, Ginang Lynch. Huwag kang magkamali. Si Miss Bailey ay hindi asawa ni G. Brooke. Siya ay hipag ni G. Brooke. Ano naman ang pinagkaiba? Siya naman ay magpapakasal sa pamilya Lynch. Bukod pa riyan, noong nasa coma, si G. Brooke, ang mga Lynch ang naghanap ng random na ikakasal sa kanya. Ngayong nagising na si G. Brooke, walang makakapagsabi kung sino ang magiging tunay na ginang Lynch. Sino ka? Ang opisina ng CEO ay bawal sa mga hindi autorisadong bisita. Ako si Natalie Wendell, asawa ni Brooke. Bakit naman namin paniniwalaan na ikaw ang asawa ni G. Brooke? Dahil lang sa sinabi mo, may ebidensya ka ba? Ako ang apo sa tuhod ni Noah, ang pinuno ng Lynch Group. Bakit ko pa kailangang patunayan ang aking pagkatao sa iyo? Isang hamak na empleyado? Katawa-tawa. Tumigil ka dyan. Tigil. Ano ang nangyayari sa opisina? G. Smith, tulungan mo ako. Sinusubukan ng babaeng ito na magpanggap bilang ginang Lynch. Pero nahuli ko siya at sinubukan niya akong saktan. Ano? Nakakatawa naman yan. Nasaan ang seguridad? Ulihin siya. Ginoong Smith. Ikaw si Russ Smith, ang pinsan ni Brooke. Kilala mo ako? Ang ganda-ganda mo. Sayang lang, wala kang utak na kasabay niyan. Ni hindi mo nga alam na ginagamit ka lang. Tama si Lolo Noah. Lolo? Ikaw ang asawa ni Brooke. Bilisan mo at pakawalan si Natalie. Ikaw ang responsable sa pagpapatakbo ng kumpanya habang wala si Brooke. Ganito ba ang pamamahala mo sa mga empleyado? Hindi. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan, Natalie. Ginoong Smith, sinabi sa akin ni Ginang Bailey na hindi namin masyadong kilala ang babaeng iyon. Nagplano siya para mapang-asawa si Ginoong Brooke. Kailangan mong mag-ingat. Tumahimik ka. Iniligtas ni Natalie si Brooke pagpasok pa lang niya sa pamilya. Tagapagligtas siya ng pamilyang Lynch. Binabalaan kita. Kung patuloy kang magpapakita ng kawalang galang kay Natalie, sisiguraduhin kong hindi ka na welcome sa Creekshire. Brooke. Nagluto ako ng tanghalian para sa iyo. Gusto mo bang tikman? Hindi ako gutom. Pero espesyal kong niluto ito para sa iyo. Hindi ako aalis hanggang hindi mo ito kinain. Natalie? Anong ginagawa mo dito? Talaga bang inaakala mong asawa ka ni Brooke?
Wala kang hiya. Zoe, sa lahat ng taon na kilala kita, palagi kong inisip na ikaw ay mabait at mabuti. Nagulat ako na may ganitong bahagi ka. Hindi. Brooke, hindi iyon ang iniisip mo. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Tama na. Kahit ano ang mangyari, si Natalie ang aking tagapagligtas. Hindi ikaw ang dapat mag-utos kung ano ang kanyang magagawa o hindi. Ginang Bailey, ito ba ay ang mga batang mana ang gusto ngayon? Hanggang sa ginawa mong maglagay ng droga sa pagkain para makakuha ng lalaki? Anong sinasabi? Ginang Bailey, sa palagay ko hindi mo alam na lumaki ako na nag-aaral ng medisina mula sa aking ama. Ang botika ang aking palaruan. Maaari kong malaman kung ano ang inilagay mo sa pagkain sa isang amoy lamang. Zoe, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi. Brooke, pakinggan mo ako. Hindi iyon ang iniisip mo. Siya ang sinusubukan niyang humadlang sa atin. Dapat kang maniwala sa akin. Humadlang sa inyo? Kung ganoon, bakit hindi mo kainin ang pagkain sa harap namin para patunayan ang iyong kawalan ng kasalanan? Brooke, kaibigan mo ako noong bata pa tayo. Magkasama tayong lumaki. Mas pinaniniwalaan mo pa siya kaysa sa akin? Ikaw. Natalie, wala kang dapat pagdudahan. Hindi pa ito tapos. Huwag na lang nating pag-usapan pa ito. Manugang ko siya, sa huli. Kung kumalat ang balita, masasamang tingin sa pamilya natin. Sa tingin ko, sinusubukan mong protektahan siya. Pero hihinto na ako. Dahil handa kang maniwala sa akin, pipilitin kong patawarin siya. Salamat. Naalala ko, mahal. Ako na ang maghahanda ng baon mo mula ngayon. Ayokong makakain ang asawa ko ng pagkain gawa ng ibang babae na may halo-halong iba pa. Hindi ako gutom. Kung wala ng iba, umalis ka na. Brooke, tinulungan kita. Bakit ganyan ang ugali mo? Ang lamig naman. Brooke, anong problema? Hindi tama ito. Naalis ko na ang lason sa iyong katawan. Bakit may sakit ka pa rin? Ay, naku. Nakalimutan kong dalhin ang aking medical kit. Magpakatatag ka. Brooke, dadalahin kita sa bahay ngayon. Halika. Magtiis ka, Brooke. Kukunin ko na ang aking kit. Brooke? Brooke. Mahal, gusto mo bang makipagdalik? Tapos takas? Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Naku, ang bait-bait mo kanina lang ay napakabait mo. Ano ang sinabi mo? Natalie at Brooke. Siya. Sumbahin ka, Natalie? Siguraduhin mong naghahanda na. Gagawin ko siyang pagsisihan ng pagsalungat sa akin. Nat, eto para sa'yo. Lolo Noah,
Ano ito? Ang pulseras na ito ay isang pamana ng pamilya sa'yo na ito. Napakahalaga nito, Lolo Noah. Hindi ko ito matatanggap. Sa'yo na ito. Ang pamana ng pamilya ay ipinapasa sa mga manugang na babae. Sa pulseras na ito, dapat mong samantalahin ang araw at bigyan ako ng apo sa tuhod upang magdala ng saya sa tahanan. Lolo, kakagising ko lang at marami akong inaasikaso sa trabaho. Ang usapang tungkol sa mga anak ay ipagpaliban muna natin. Lolo Noah, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Ikaw, Gago? Brooke, natatakot ako. May kung ano sa kwarto ko. May gustong gumanti sa akin. Anong nangyayari? Narito, Ginoong Noah. Anong nangyayari? Natatakot ako. Wesley, maipapaliwanag mo ba ito? Ginoong Noah, malalim ang linis namin sa bahay buwan-buwan. Dagdag pa, sinisiguro naming i-disinfect ang lahat. Hindi pa ito nangyari dati. Ginoong Noah, nagidlip ako at may nakaramdam ako na kumagat sa akin. Tumingin ako at nakita ko ang mga ito. Hindi ko masabi kung nakakalason. Ang kagat. Tingnan ninyo, Ginoong Noah. Mayroong isang bagay dito. Ginoong Noah, isang pakete ng mga halamang gamot ito. Angelica dahurica, aconitum, rhizome nelumbinis, astragalus. Ang mga sangkap na ito ay kilalang nakakaakit ng mga insekto. Bakit nasa kwarto ni Ginang Bailey ang mga halamang ito? Sa tingin ko, may tao ang naglagay ng pakete dito para saktan si Ginang Bailey. Ginoong Noah, ang mga halamang gamot ay galing sa Wendell Pharmatech. Ikaw pala. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako sinasaktan nang walang dahilan? Paano mo nasabi na ako ang may sala sa isang pakete lang ng halamang gamot? Ang Wendell Pharmatech ay negosyo ng pamilya mo. Ikaw lang ang sa bahay na ito ang may alam sa alternatibong medisina. Sino pa ba ang pwedeng gumawa nito kundi ikaw? Nat, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Ang Wendell Pharmatech, ang supplier ng gamot sa libu-libong ospital at botika. Ang mga halamang gamot na ito ay mabibili kahit saan. Ang pakete lang na ito ay hindi sapat na ebidensya na ako ang nanakit sa iyo. Bukod pa riyan, wala akong motibo. Dahil naiinggit ka sa akin. Magkasama kaming lumaki ni Brooke. Naiinggit ka dahil ako ang paborito ni Lolo sa bahay. Naniniwala ako na hindi mo ako matanggap at gusto mong paalisin ako sa bahay. Ebidensya ba ang gusto mo? Sige, ibibigay ko sa'yo. Tingnan mo, Lolo. Ipapakita ko kay Brooke at kay Lolo kung sino ka talaga. Nat, mukha kang mahinhin at mabait, pero hindi ako makapaniwala na ganito ka pala talaga. Nagkamali ako sa pagtingin sa iyo. Hindi totoo iyon, Lolo. Ang video ay kinuha ng walang konteksto. Nandoon si Wesley ng araw ng insidente. Ginoong Noah, ang mga bagay ay hindi tulad ng inilarawan ni Miss Bailey. Tumahimik ka. Ibigay mo sa akin ang file. Huwag mong isipin na maitatago mo ang maliit mong deal kay Natalie sa akin. Narito ang isang talaan ng iyong mga transaksyong pinansyal sa nakaraang taon. Mas malaki ang kinita mo kaysa sa mga taon na nagtrabaho ka para sa mga Lynch. Saan nanggaling ang pera? Binigay ba ito sa iyo ni Natalie? Ginoong Noah, Ginoong Brooke, tinutulungan ko si Ginoong James sa pamamahala ng kanyang pera. Maaaring patunayan ito ni Ginoong James. Zoe, sobra ka nang mag-isip. Si Wesley ay matagal nang tapat na empleyado ng pamilya natin sa loob ng maraming taon. Maaari tayong magtiwala sa kanya. Ikaw naman, ang video ay talagang nagbukas ng aking mga mata. Nat, Wesley, huwag mo nang ipagtanggol si Nat. Hanggat may hininga ako, hindi ko papayagan ang gulo sa bahay. Alam ko na ako ang pinakapaborito ni Lolo Noah. Lolo Noah, huwag po kayong magalit. Pwede ba akong magsalita? Lolo. Sinabi ni Miss Bailey na nakagat siya ng gagamba. Tama ba? Pwede ko bang tingnan ang sugat mo? Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Nagtataka lang ako. Ang mga orb weaver ay nagiging mabait na alaga. Mahinahon sila at hindi sila agresibo sa anumang paraan. Nagulat ako na nakagat ka nila. Ano?
Mababait na alaga? Lolo Noah, Brooke, masama ang pakiramdam ko. Kumakalat na ang laso ng gagamba. Mamamatay na ba ako? Kunin ang doktor. Ang tiempo ng pag-eepekto ng lason ay kakaiba. Lolo Noah, halos hindi naman nakakalaso ng mga gagambang ito. Hindi rin sila nangangagat. Nagsisinungaling si Zoe. Lolo Noah, dapat kayong maniwala sa akin. Hindi ako nagsinungaling. Tingnan ninyo. Siya yun. Siya ang gumawa. Sinusubukan niya akong saktan. May hilig si Russ sa mga insekto. Maaari niyang suriin kung ang gagamba ay nakakalason. Tama, tatawagin ko siya ngayon. Narito, Ginoong Russ. Zoe, ayos ka lang ba? Lolo Noah, Malamang ay sinabi sa iyo ni Wesley ang nangyari. nasaan ang gagamba? Nasa kama. Mag-ingat ka. Lolo Noah, Brooke, agad-agad ninyo akong tinawag dito para dito? Tigilan mo yan at sabihin mo sa amin, anong klaseng gagamba yan? Nakakalason ba yon? Ito ay isang orb weaver. Ang mga gagambang ito ay mahinahon ng ugali at hindi nababahala sa madalas na paghawak. Ilayo mo yan sa akin. Pagdating sa usapang ito, maaaring mahinahon ang mga gagambang ito at murang alaga, pero bihira mo silang makikita sa bansa. Kailangan ng pagsisika para dalhin ang mga ito nang sabay-sabay sa bansa. Sinubukan kong kunin ang gagamba sa pamamagitan ng mga koneksyon ko minsan, pero hanggang ngayon, wala pa rin akong nahawakan. Sino sa inyo ang nakakuha ng mga gagamba? Paano mo nagawa iyon? Ang mga orb weaver ay magandang alagang bahay at sangkap sa gamot. Kaya mahigpit ang regulasyon sa pag-angkat. Ang Trade Administration ay tiyak na may tala ng pag-angkat. Pupunta ako roon ngayon para imbestigahan kung sino ang gumawa ng malaking pagbili. At ikaw, bilang isang katulong, ay nakilala ang mga sangkap sa pakete sa isang langhap lamang. Marahil, ay inutusan kang bilhin ang pakete. Brooke, masama ang pakiramdam ko. Nanghihina ako. Parang magkakahimatay na ako. A. Pwede nang hintayin ang paghihimatay mo. May utang ka pa sa akin na paliwanag. Saan nang galing ang mga gagambang ito? Brooke, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Lolo Noah, tingnan mo. Bigla na lang. Lahat na lang ay laban sa akin. Tiyak ako na hindi naman iyon totoo. Tapos na. Ang usapan. Nat, huwag mo nang isipin. Natakot si Zoe. Kaya nga nagkamali siya ng akala tungkol sa iyo. Lolo, duda ako na hindi totoo iyon. Hindi ba't ikaw ang kinain? Marunong sa gamot ang asawa ko. Natalie, gamitin mo ang karayom mo para suriin ang lason. Ayos lang ako. Gumaganda na ang pakiramdam ko. Kita mo? Tama na. Sawa na ako. Nat, ayaw ko ng gulo sa bahay na ito. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin tungkol dito? Naniniwala ako na natakot lang si Gianjing. Bailey, igagalang ko ang gusto mo. At hihinto na ako sa usaping ito. Alam kong matino kang bata. Zoe, kahit naniniwala ako sa kapayapaan, hindi ako magiging biktima. Paulit-ulit mo akong pinuntirya. Akala mo matapang ka, ha? Sige, dalawa tayong makakapaglaro. Ang putang iyan, Natalie. Talagang nakakainis siya. Ano ba kay Brooke? Bakit siya ang pinaniwala niya? Hindi ako. Si Diyos lang ang nakakaalam ng anong uri ng panggagaway ang ginawa ng puta sa kanya. Siguro nga, kailangan kong mag-isip ng bagong plano para tuluyan siyang mapatalsik. Nagkakamali ba ako? Hindi na. Brooke, may nakita akong daga doon. Ano ngayon? Totoo ito. Ganito kalaki ang daga. Una, mga gagamba. Ngayon, isang daga. Zoe, itinuturing mo bang Zoe ang tahanan ng mga lynch? Hindi. Kailangan mong maniwala sa akin. Nandito ito kanina. Natalie, may kinalaman ka ba rito? Tama na. Palagi kang nakaturo ng daliri, Natalie.
Sinusubukan mo na namang isisi sa kanya? Hindi. Hayaan mong magpaliwanag ako. Sobra na ito. Hindi ko kayo palalampasin. Nagambalain muli si Lolo. Bakit? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Brooke, bakit? Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Ano yon? Walang maniniwala sa'yo kung lagi kang nagkakalat ng balita. Brooke, anong ginagawa mo dito? Tinitingnan ko lang kung masaya ka. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang naglagay ng daga sa kwarto niya, di ba? Siya ang nagpanggap na ako ang may gawa ng mga gagamba. Bakit hindi ako pwede takutin siya gamit ang daga? Mata para sa mata, ngipin para sa ngipin, pero hindi ako ang tipo na nagsisimula ng away. Siya, ngayong nahuli mo ako, ako'y nasa iyo para gawin mo ang gusto mo. Kinakabahan? Natatakot ka na ba? Hindi ako. Alam kong siya'y binubuli ka buong araw. At dapat siyang maparusahan. Relax. Hindi ko sasabihin kay Lolo ang tungkol dito. Alam ko na, mahal ko, nagmamalasakit ka sa akin. Natalie. Brooke, mula nung araw na napangasawa kita, sinikap kong lahat para alisin ang lason mo at ilantad ang mga taong nanakit sa'yo ng patalikod. Ngayong gising ka na, akala ko pwede na tayong simula ng buhay natin. Pero eto si Zoe. Sinusubukang lahat para maalis ako. Kaya kong tiisin yon dahil naniniwala ako, balang araw makikita mo ako. Tatanggapin mo ako at mamahalin mo rin ako. Pero ngayon, nare-realize kong mali ako. Gano'n man ako kagsikap, lagi kang malayo sa akin. Brooke, yellow ang puso mo at hindi ko ito matunaw. May sasabihin ka ba? Brooke, anong ginagawa mo? Ano sa palagay mo? May sugat ka. Kung hindi mo agad gagamutin ang sugat, mas matagal itong gagaling. Kailan mo napansin na may sugat ako? Sino yan? Ginoong Brooke, Ano ang problema? ipinapahanap nila si Ginoong Noah. Nilason nila si Brooke. Muntik na siyang mamatay. Ang kapal ng mukha nilang bumalik. Mula nang sila'y pinalaya sa pamilya, ipinabatid ko sa komunidad ng negosyo ng Creekshire na iwasan sila. Siguro bumalik sila dahil sa desperasyon. Huwag mo silang pansinin. Rock, kung hindi mo ako papapasukin, papatayin ko ang sarili ko at sasabihin ko sa lahat na ikaw ang pumatay sa iyong tiyahin, sa iyong kalupitan. Patayin mo ang iyong tiyahin sa iyong kalupitan. Halika na kayong lahat. Ang chairman ng Lynch Group, si Brooke Lynch, ay nagpapatuloy sa pananakit ng kanyang pamilya dahil sa mana ng pamilya. Wala siyang puso. Kailangan ng isang partikular na uri ng tao. Binibining Fiona, Ginoong Samuel, ipapayo ko sa inyo na huwag gumawa ng eksena at umalis ka agad. Si Ginoong Noah ay magagalit kapag nalaman niya. Tumahimik ka! Sino ka ba para gamitin si Lolo Noah laban sa akin? Tama. Nagtataka ako kung sino to. Karapat dapat kang paalisin sa bahay pagkatapos ng ginawa mo kay Brooke. Karapat dapat sa'yo yan. Sapatos mo yan. Zoe, dayuhan ka lang. Wala itong kinalaman sa'yo. Sa tingin ko, puta ka. Binibining Bailey, ano naman kung nakatira ka sa tahanan ng mga Lynch? Hindi ka asawa ni Brooke.
tayo ay pare-pareho lang. Ikaw, Kaysa makipagtalo sa akin, bakit hindi tayo magtulungan para mapatalsik si Natalie? Si Brooke ay magiging sa iyo na. magtutulungan? Magtutulungan? Gia Fiona, muntik mo nang mapatay si Brooke gamit ng lason. Ano na naman ang badyang sitaw Nali? Malaking pagkakamali lang yon. Di ba gising na si Brooke ngayon? Kung talagang gusto ko siyang patayin, sa tingin mo buhay pa siya ngayon? Mga dahilan. Pero, may isang bagay na naguguluhan ako. Ano yon? Sa tingin ko hindi mo alam na. Sina Brooke at Natalie ay nagtalik na. Imposible. Si Brooke ay kakagising lang mula sa koma nang lumipat ako sa bahay. Ako ay palaging kasama ni Brooke nitong mga nakaraang araw. Paano nangyari yon? Ay nako, tangang babae. Akala mo ba kayang talunin si Natalie? Wala kang kahambing sa kanya. Hindi mo ba naisip kung paano nakayanan ni Brooke ang epekto ng droga na nilagay mo sa pagkain niya? Imposible. Imposible. Yon. Sa halip, natulungan mo si Natalie. Isang malaking pagkakamali lang pagkatapos ng isa. Sa ganitong paraan, hindi mo kailanman makukuha si Brooke. Papatayin kita, Natalie. Kumalma po kayo, Miss Bailey. Bailey. Tingnan mo ang sarili mo. Nagpapanik ka. Hindi mo siya kayang makipagkompetensya kung ganyan ang ugali mo. Ano ang dapat kong gawin? Ano ba ang maipapayo mo sa akin? Umalis ka na. Kailangan nating mag-isip ng siguradong paraan para maalis si Natalie ng tuluyan. Sige, gagawin ko ang lahat para matanggal siya. Brooke, kailangan kitang subukan ang pagkain ko ngayon. Miss, may naniniktik sa akin. Tulungan mo ako. Huwag kang magpanik. Ano ang gusto mo? Igilan mo ang kalokohan at ibigay mo sa amin ang babae. Inupahan kami para kitlin ang buhay niya. Krimen yan. Alam mo yan, di ba? Payo ko sa'yo, tumigil ka na habang maaga pa. Oh, harapin mo ang kahihinatnan. Nakita mo yan? Nagbabanta sa akin ang babae. Papatayin kita. Ito ang pambubuli sa mga babae. Masarap ang malamig at matigas na sahig. Huwag kang matakot, anak. Ayos lang. Narinig kong magaling ka sa mga karayom, Wendell. Mukhang totoo nga. Buti na lang at handa ako. Sigurado akong hindi mo inakala na ikaw ay mahuhulog sa aking mga kamay. Ginang Bailey, ngayong nakuha na natin siya, pwede na ba tayong? Ano bang nagmamadali? Tutuparin ko ang parte ko sa kasunduan. Dalhin ninyo siya. Magkakaroon ako ng magandang araw kasama siya. Sa wakas ay nakabalik na kayo, Ginoong Brooke. Buong araw kaming hindi makontak si Ginang Lynch. Hindi pa siya nakakabalik. Paano ito nangyari? Saan kaya siya posibleng nakatungo sa oras na ito? Oh, at isa pa, Ginoong Brooke, kaninang umaga, may isang kakaibang lalaki na kumikilos ng kahina-hinala sa kalapit na bangketa. Isang estranghero? Maaari kayang may kinalaman ito sa pagkawala ni Ginang Lynch? Russ, i-lockdown ang Craigshire agad-agad. Hanapin si Natalie sa anumang paraan na kinakailangan. Natalie? Huwag mong subukang labanan yan. Wala nang saysay ang paglaban mo. Nababaliw ka na ba, Zoe? Hindi mo ba alam na nilalabag mo ang batas? Eh ano naman? Ikaw ang may kasalanan nito. Inaabot mo lang ang nararapat sa'yo. Dahil ninakaw mo ang Brooke ko. Ikakasal ka na sa kapatid ni Brooke. Ikaw ang magiging manugang ni Brooke ngayon. Tapos na ang lahat.
sa inyong dalawa. Tumahimik ka. Wala kang karapatan na magsabi niyan. Natalie? Hulaan mo kung gaano kataas ang gusaling ito. Kung mahulog ka mula rito, kahit si Brooke o ang mga magulang mo ay hindi na makikilala ang mukha mo. O ang iyong mga magulang ay makikilala ang iyong mukha. May tawag para sa iyo, Miss Bailey. Sino yon? Napapanahon naman. Kumusta, Brooke? Ano ang dahilan ng tawag na ito? Nakita mo ba si Natalie ngayong araw? Bakit ko siya makikita? Mas gugustuhin ko pang iwasan siya. Nawawala si Natalie. Mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo. Brooke, ano ang gusto mong sabihin? Ano ang kinalaman ng pagkawala ni Natalie sa akin? Huling hihilingin ko sa iyo. Kung ang pagkawala ni Natalie ay may kinalaman sa iyo, marami akong paraan para lipulin ang mga Bailey sa mukha ng Creekshire. Sa tingin mo ba nawawala siya? Sa tingin ko, naglalambingan lang siya kasama ng ibang lalaki. Mr. Brooke, ito siya. Siya ang lalaking nakita ko kaninang umaga. Ito siya. Ito ang lalaki. Nakita ko ito kaninang umaga. Siguro, si Ginang Lynch ay kagaya ng inilarawan ni Miss Bailey. Paikutan ang mensahe para matapos na ang paghahanap. Nakuha na. Ginoong Brooke, nakita ko ito sa bangketa. Si Ginang Lynch ang naghanda ng baon mo. Kaagad-agad pa ng umaga. Sa totoo lang, yung lunchbox ay hindi dapat nasa bangketa. Sana wala namang masamang nangyari kay Ginang Lynch. Naalala ko, mahal? Ako na ang maghahanda ng baon mo mula ngayon. Ayokong kakain ng asawa ko ng luto ng ibang babae na may halong kung ano. Anong ginagawa mo dito? Wala akong oras para sa'yo. Tabi! Sandali lang, Brooke. Ayaw mo bang malaman kung nasaan si Natalie? Walang lalaki sa mundo ang makatiis na mandaya ang babae nila. Oh, Natalie, wala nang. Magliligtas sa'yo. Ngayon, nasaan siya? Tulong. Dakpin siya. Anong hinahanap mo? Ito bang hinahanap mo? Saan ka pupunta? Zoe, magbabayad ka nito. Ano? Akala mo ba si Brooke ang magliligtas sa'yo? Sinong gugustuhin? Ang babaeng naglolokohan sa ibang lalaki? Kadiri ka? Zoe? Eh ano naman? Patay na babae ka rin naman. Tumigil ka dyan. Tumigil ka dyan. Brooke, ano ang ginagawa mo dito? Zoe, ano ang ginagawa mo? Hindi iyon ang iniisip mo. Ako. Zoe, hindi ako makapaniwala na gagawin mo ang ganoon na bagay. Hindi, Brooke. Maaari kong ipaliwanag. Maaari kang umalis. Ang iyong dahilan sa pulis. Ako. Ikaw, hintayin mo lang. Kalmahan mo, Zoe. Hayaan mo lang, si Natalie. Bibigyan kita ng kahit ano ang gusto mo. Pakakasalan mo ba ako? Imposible. Si Natalie ay ang babae ko. Siya lang ang asawa para sa akin. Asawa? Hindi ako makapaniwala na tinawag mo siyang asawa mo. Ano naman ako sa iyo? Lalo pang dahilan. Dapat siyang pumunta sa impyerno. Dapat siyang magpakamatay. Brooke. Natalie? Kayong masasamang mag-asawa. Ingat, Brooke. Ayos ka lang ba, Natalie? Ayos lang ako. Basta't ayos ka, okay na yon. Natalie,
Ross. Natalie. Ross. Kayong mga tao, Doc, kumusta na ang asawa ko? Maliit lang ang sugat, pero nakita namin ang isang medikal na problema sa kanyang kumpletong check-up ng katawan. Paano nangyari yon? Ang asawa mo ay may natitira pang 6 na buwan. Subukan mong pasayahin siya sa panahong ito. Dahil lang sa magkasama kami sa eskwela, inaasahan niyang makipag-ugnayan ako. Iniisip ko kung ano ang kahihinatnan niya kapag nalaman ni Brooke. Natalie, gumising ka. Minsan kapag iniisip ko ito, nakakatawa pala ako. Palagi kong pinaghihinalaan na may iba kang dahilan sa pagpapakasal sa akin. Pero hindi ko inakala na isusugal mo ang buhay mo para iligtas ako. Natalie, pakiusap. Gumising ka. Nangangako ako. Na itatrato kita ng tama mula ngayon. Gusto kong ibigay sa iyo ang pinakadakilang kasal sa buong mundo. Ipapaalam ko sa buong mundo na ikaw, Natalie Wendell, ang aking asawa. Totoo ba ang sinabi mo? Gising ka na pala. Sinabi mo na ibibigay mo sa akin ang pinakadakilang kasal sa buong mundo. Seryoso ka ba? Nakakagalit talaga ito, Zoe. Hindi ako makapaniwala na ang taong naging ikaw na ngayon. Lolo Noah, alam kong nagkamali ako. Inaamin ko ang pagkakamali ko. Lolo Noah, hindi ko na ito uulitin. Kasalanan lahat ito ni Natalie. Kung hindi niya kinuha si Brooke sa akin, hindi ko sana ginawa iyon. Lolo Noah. Sinisisi mo pa rin si Natalie? Wala ka ng pag-asa. Kung hindi dumating ng maaga sina Brooke at Russ, pinatay mo sana si Natalie. Ang mga Lynch ay walang puwang para sa isang masamang babae. Kinakansela ko ang kasunduan mo kay James. Ang mga Lynch ay opisyal na pinuputol ang lahat ng ugnayan sa mga Bailey. Lolo Noah. Umalis ka na. Nagkamali ako, Lolo Noah. Nagkamali ako. Brooke, samahan mo ako sa kwarto. Lolo Noah, Brooke, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ikaw pala. Ipinagkanulo mo ako. Kami ni Samuel ay hindi makakabalik sa pamilyang Lynch kung hindi ka namin ipagkakanulo. Zoe, hindi mo pwedeng isisi sa iba. Ang katangahan mo. Mga guwardiya, ilabas niyo si Zoe dito. Pagsisisihan mo to. Mama, magaling ang galaw mo. Wala yan. May mga paraan ako para harapin ang mga tanga. Kung hindi ako naging pabaya, Natalie hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Tama! Ngayong bumalik na tayo, panahon na kukunin ko pabalik lahat ng nawala sa akin. At paalisin sina Natalie at Brooke sa pamilya. Hindi pa sapat yan, ha? Gusto ko silang tapusin ng tuluyan. Miss Fiona, Mr. Samuel, inutusan ako ni Mr. Brooke na ihatid kayo sa inyong paglipat sa Meadow Hills. Ano? Meadow Hills? Hindi ako pupunta. Gusto kong manatili sa tirahan ng pamilya. Tama. Bakit kami aalis? Brooke pumayag na pabalikin kami. Bakit siya sumisira sa kanyang salita? Pumayag lang ako na dalawin niyo kami paminsan-minsan. Hindi ibig sabihin noon na pwede niyong tumira dito. Brooke, niloloko mo ba kami? Ano kung ganon? Hindi ako lubos na kumbinsido na wala kayong kinalaman sa pagkidnap kay Natalie. Hindi pa to tapos. Halika na, anak. Anong nangyari? Nahulog ka ba? May nasugatan ka ba? Nasasaktan ka ba o hindi? Medyo, pero kung bibigyan mo ako ng konting reward,
Mawawala ang sakit. Siguro, konting kiss? Tingnan mo sino ang narito, Mr. Brooke. Si James. James, ito ang asawa ko, Natalie. Kaya, ikaw ang Natalie. At ganun nga ang nangyari, Zoe. Hindi lang dalawang mukha. Kung hindi muntik na niyang ikamatay si Nat, ang kasal ay hindi maaaring magpatuloy. James, ano ang masasabi mo dito? Susundin ko ang payo mo. Pasensya na sa mga nangyari sa'yo, Natalie. Wala kang ginawang mali, James. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Narinig ko na maganda at matalino ka. At totoo nga, magiging pamilya na tayo sa lalong madaling panahon. Hinahangad ko para sa inyo ni Brooke ang habang-buhay na pagmamahalan at kaligayahan. Salamat, James. Mukhang mabait naman si James. Siguro, gawa lang ng aking imahinasyon. Tamang-tama ang timing. Si Brooke at Nat ay nagpaplano ng reception para sa kasal. James, hindi ka na makapipili ng mas magandang panahon. Maaari tayong magpatotoo sa kasal ng magkasama. Ang ating pamilya ay sa wakas ay may pagdiriwang na inaasahan. Ano yon, Russ? Pumunta ka rito sa opisina agad. Brooke, mayroon akong mahalagang sasabihin sa'yo. Natuklasan ko si Natalie. Siya ay nagsisinungaling sa'yo. Ang bilis ng alis ni Brooke pagkatapos ng tawag niya. Nagtataka ako kung may problema sa kumpanya. Kumusta, Ben? Kumusta na ang sugat mo, Natalie? Ay, huwag kang mag-alala. Maliit lang yun. Halos gumaling na. Huwag kang mag-alala. Ayos yan. Pero Natalie, pinagawa mo sa akin ang peking medical records para sa stomach cancer mo para lokohin si Brooke. Nasabi mo na ba sa kanya ang totoo? Hindi pa. Hindi pa? Gusto kitang bigyan ng paalala. Kilala si Brooke na medyo mapang-uyam. Naku, huwag mo nang isipin yon. Sasabihin ko naman sa kanya sa lalong madaling panahon. 2 araw pa lang akong masaya. Sige. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Ginang Lynch, may problema tayo. Si Ginoong Brooke ay tinarget para maghiganti. Nasa ospital siya ngayon at tumatanggap ng agarang medikal na atensyon. Ano? Brooke, paano ito nangyari? Ginang, si G. Lynch ay hindi na sa kritikal na kalagayan salamat sa agarang medikal na atensyon na kanyang natanggap. Ngunit, siya ay nagtamo ng malubhang pinsala sa binti, arasalas, alagayan. Maaaring hindi na siya muling makalakad. Alam kong ito ay maraming dapat unawain. Isa pang aksidente sa kotse? Sino ang nagsisikap na saktan ka? Sina Fiona at Samuel ba ay kasangkot muli? Brooke, maging panatag ka na. Nasa iyo ang puso ko. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan kailanman. Mahal, kailan ka magigising? Huwag mong kalimutan na may utang ka sa akin, ang pinakamagarbong kasal. Nasaan si Brooke? Brooke? Brooke, bakit hindi mo ako ginising nang ikaw ay gumising? Anong ginagawa mo dito? Bakit ayaw mong makipag-usap sa akin? Sabi ng doktor, hindi na ako makakagalaw ng mga paa ko.
Huwag kang mag-alala. Maaaring makatulong ang acupuncture sa paggamot ng paa mo. Tutulungan kitang makaahon. Natalie, bumalik ka na sa pamilya mo. Magpapadala ako ng 2 bilyon at 800 milyong piso sa iyo. Ituring mo na lang iyon bilang kabayaran sa pag-aalaga mo sa akin. Ano ang pinagsasabi mo? Ano? Hindi ba sapat iyon? Gagawin kong 4.48 bilyong piso. Kung gayon, maghihiwalay na tayo. Tapos na tayo. Ano ang tingin mo sa akin? Asawa mo ako. Paano mo ako matatapos ng pera? Anong ginagawa mo? Brooke, hayaan mong linawin ko sa iyo. Kahit na tinawag akong gold digger, pinilit kitang pakasalan. Iniligtas ko pa ang buhay mo. At marami akong isinakripisyo para sa iyo. Kahit anong halaga ng pera, hindi kita iiwan. Brooke, 80 milyong dolyar ay hindi pa rin sapat para sa kanya, ano? Ang kasakiman ng babaeng iyon ay walang sawa. Russ, totoo ba ang sinabi mo sa akin? Oo, ito ang litrato ng aksidente sa kotse noon. Nandoon si Natalie. Siya ang dahilan ng pagkakoma mo. Pwedeng i-edit ang litrato. Akala ko isang litrato ay hindi sapat na ebidensya. Pero tingnan mo ito. Tama, nagsinungaling pa siya sa iyo tungkol sa cancer sa tiyan niya. Pekeng-peke siya. Mukhang ilang milyong dolyar ay hindi sapat para mapatalsik siya. Malinaw na sinusubukan niyang kunin ang mga ari-arian ng mga lynch para sa kanyang sarili. Sa pagkakaalam natin, maaaring siya ang nasa likod ng aksidente sa kotse ngayon. Hindi, kailangan kong ipaalam kay Lolo Noah kaagad. Huwag muna malaman ni Lolo sa ngayon. Ako na ang bahala rito. Pero, Brooke. Brooke, ang mga binti mo. Mula noong huling aksidente sa kotse, pinaigting ko ang mga safety features sa loob ng kotse. Kaya hindi na mauulit ang aksidente. Sino ang mag-aakala? Nakatulong pala ito. Mabuti naman at ligtas ka. Si Natalie ay madi-disappoint kapag nalamang hindi ka pilay. Ngayong pilay na ako. Ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa aksidente sa kotse at ang kanyang hangaring pakasalan ako ay malapit ng mabunyag. Ang saya makita kang lumabas na sa ospital, Ginoong Brooke. Brooke, nasa bahay na tayo. Hayaan mo kong dalhin ka sa ating kwarto para magpahinga. Pasensya na, Brooke. Hindi mo man lang magawa ng tama ang isang simpleng bagay. Mas masahol ka pa sa isang katulong. Ginang Lynch. Ako na ang bahala rito. Brooke, kumain ka ng prutas? Kaya sinusubukan mong maging isang katulong ngayon, ha? Ginang Lynch, ako na ang gagawa. Ayos lang. Kailangan mo lang ng oras para maunawaan at ayusin ang kanyang nararamdaman. Hindi ko ito personal na tatanggapin. Brooke, gusto kong pag-usapan ng isang bagay sa iyo. Paano kung maglakbay tayo ng magkasama? Mabuti rin ang magpalit ng tanawin. Tama na. Paano ako makakapaglakbay ngayong pilay na ako? Sinusubukan mo bang gawin akong katatawanan sa harap ng buong mundo? Ginoong Brooke, Ginang Lynch may mabuting hangarin lang. Siya. Gagawa ako ng isang eksepsyon. Ayos. Magsisimula na akong magplano. Ito ba ang magandang lugar na sinasabi mo? Tama ka. Bumili ako ng isang villa sa paligid dito. Mas marami akong pera kaysa sa iniisip mo. Kahit na ako, ang mapagmahal na asawa, ay hindi kasing yaman mo. Wala akong problema na sustentuhan ka sa pera. Babe, nagbebenta sila ng bula doon. Babe, tingnan mo. Mga bula at mga tangangang pusa. Heto para sa'yo. Bagay sa'yo? Babe, itutulak kita para makita kung ano ang nandoon.
Ferris wheel. Sumakay tayo sa Ferris wheel. Tama na yan, Natalie. Ano ba ang gusto mong gawin? Babe, Tigilan mo na yan. Alam ko na. Ang mga kasinungalingan mo. babe. Alam mo na ba ang nangyayari? Nagsabuatan ka sa doktor para lokohin ako tungkol sa cancer sa tiyan mo. Nandoon ka nung naaksidente ako dati? At muli na naman para maparalisa ako. Natalie, ano pa ang hindi ko alam tungkol sa iyo? Inaamin kong mali ang pagbeke ko sa mga record medical. Pero paano mo maiisisi sa akin ang aksidente sa sasakyan? Mula nang maaksidente ka, hindi na ako nakakakain o makatulog. Sana ako na lang ang pumalit sa iyo sa aksidente sa sasakyan. Sa tingin mo ba, maniniwala pa rin ako sa iyo? Dahil ayaw mo maniwala sa akin? Wala na akong sasabihin pa. Naghiwalay na ang mga target. Simulan na ba natin ngayon? Huwag mag-iwan ng bakas. O buhay na saksi. Ang bilis tumakbo ng putang iyan. Sa tingin mo, napansin niya tayo? Huwag mo nang isipin iyon. Dapat bumalik tayo para hanapin si Brooke. Hindi makakalayo ang pilay na iyon. Tara na. Hala, nasa panganib si Brooke. Ang wheelchair ni Brooke. Brooke, nasan ka? Nagkamali ako. Hindi na kita lolokohin muli. Brooke, sabi nila, papatayin ka nila. Brooke. Brooke, okay ka lang. Mas malakas pa, patay tayo. Paano? Nakalaban ng isang pilay na tulad ni Brooke ang mga humahabol sa kanya? Hanapin siya. Ayaw kong maniwala na sila ay nawala ng parang bula. Brooke, nakakalakad ka na. Hindi naman talaga ako pilay. Anong ibig mong sabihin? Nagpapanggap ka ba na may kapansanan ka? Natalie, pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. May ibang tao ang may gusto sa akin. Basta't naiintindihan mo. Kaya hindi ka galit sa akin dahil nagsinungaling ako. Hindi ba ako nagsinungaling din sa'yo? Quits na tayo ngayon. Bukod pa riyan, ang mahalaga ay okay ka. Wala nang ibang mahalaga. Natalie, pinagpala ako na ikaw ang naging asawa ko. Mga walang kwenta. Wala ba kayong magawang tama? Kumalma po kayo, Ginoo. Kung ganon, maaari na tayong magpatuloy sa Plan B. Naiintindihan. Brooke? Natalie? Plano kong tapusin kayo ng walang nakakaalam. Pinilit mo talaga ako, di ba? Maging mabait ka ngayon. Hello? Ano? Na-ospital na si Lolo. Sandali lang. Anong gusto mo? Umalis ka na. Brooke, nakikipaglaban sa buhay ang lolo ngayon. Pwede kang pumasok. Pero si Natalie, hindi. Simula nang magpakasal siya sa pamilya, walang araw na tahimik. Bigla na lang hinimatay si lolo nang walang dahilan. Kung tatanungin mo ako, siya ang sanhi ng lahat ng problema. Nagdadala siya ng problema. Asawa ko si Natalie. Wala kang karapatang humusga sa kanya. Halika na, Natalie. Talagang hindi. Nawalan lang ng malay si tatay. Si Natalie, bilang dayuhan, ang pangunahing suspek. Bago pa man magkamalay si tatay, hindi siya papapasukin. Brooke, sa tingin ko dapat sundin natin ang payo ni Tia Fiona.
Hindi makakatulong kay Lolo na marinig tayong nag-aaway sa labas. Brooke, hayaan mo na. Maghihintay ako sa labas. Natalie, Okay lang ako. Si Lolo Noah ang prioridad. Sige na. Ang malas talaga. Saan ka pupunta? Bakit mo ba kailangang malaman kung saan ako pupunta? Tinatakasan mo ba ang kasalanan mo kay tatay? Ang pulisya ang magdedesisyon kung ako ba ay may kasalanan o wala. Ikaw naman. Alam mo bang ang paninirang puri ay maaaring ikulong ka? Ikaw! Ang tarantadong ito ay hindi ako tinatakot. Hindi pa ako tapos sa'yo. Isang araw, babayaran mo lahat ng ginawa mo. Huwag ka nang magalit, Tia Fiona. Wala kang karapatang magsalita. Doc, ano ang diagnosis kay Lolo Noah? Bakit siya biglang nawalan ng malay? Una sa lahat, may alta presyon si Mr. Lynch. Pero hindi namin alam kung ano ang naging sanhi ng mild concussion niya. Hindi namin masasabi kung kailan siya magigising. Paano nangyari ito? Kailangan kong tulungan si Lolo Noah. Hindi na kita anak sa paningin ko. Anong kailangan mo? Tatay, nakikipaglaban po sa buhay si Mr. Noah. Tanging ang lihim na formula ng pamilya natin ang makakapagligtas sa kanya. Hihingi po sana ako nito sa inyo. Hindi ko ibibigay iyan sa'yo. Kalimutan mo na. Mahal, tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap ng anak mo. Sige na, tumayo ka. Umupo ka dyan. Nat, nababahala ang tatay mo sa'yo mula pa nung umalis ka sa bahay. Iniisip niya kung masaya ka na sa bagong pamilya mo. Ikaw ang nagpadala ng $10 milyong sa pamilya para iligtas ang Wendell Pharmatech sa krisis. At ang tatay mo ay tuwang-tuwa sa tulong na iyon. Hindi ba, mahal? Naku, matatakot ang anak mo sa mukha mong iyan. Huwag kang umiyak sa akin kapag nangyari iyon. Tatay, si Brooke ang nagbigay sa akin ng $10 milyong nang malaman niyang nasa problema ang Wendell Pharmatech. Talaga? Aba, totoo pala ang kasabihang ang manugang ay parang tunay na anak. Ano pang hinihintay mo? Bigyan mo na ang anak mo ng formula. Tatay, hindi ako makapaniwalang ibibigay mo sa akin ang formula. Malaki ka na at may sarili ka ng pamilya ngayon. Sige na, kunin mo. Salamat, tatay. Naalala ko tuloy, kailan mo dadalhin si Brooke dito para bumisita? Gusto kong makilala ang lalaking kumuha sa anak ko sa akin. Tatay, napakaganda nito. Mabuti naman. May pag-asa na para sa sakit ni Lolo Noah. Hindi ba't nilinaw natin kaninang umaga? Hindi ka tinatanggap dito. Narito ako para maghatid ng gamot kay Lolo Noah. Anong ingay? Anong gamot? Hindi ko alam na kailangan ng aking tatay ng gamot. Sino ang nagreseta sa kanya? Inihanda ko ito para sa kanya. Ito ay alternatibong gamot. Makakatulong ito sa sakit ni Lolo Noah. Tumigil ka dyan. Ikaw ang maaaring dahilan ng biglaang sakit ni Lolo. Ngayon ay nagdadala ka ng alternatibong gamot na walang kwenta. Maaari itong maging lason, sa pagkakaalam ko. Hindi ito lason at hindi ko kailanman sasaktan si Lolo Noah. Sa palagay mo ba maniniwala pa rin kami sa iyo? Kunin mo ang iyong gamot at umalis ka na. Tia Fiona, napakahalaga ng oras sa kalagayan ni Lolo Noah. Pakiusap, umusog ka. Ako ang mananagot ng lubusan kung may mangyari kay Lolo Noah dahil sa pag-inom ng aking gamot. Ikaw? Huwag mo akong patawanin. Sa palagay mo ba ang iyong buhay ay kasing halaga ng buhay ng aking ama? ito ba ay naglilinaw ng iyong mga pagdududa? Brooke, Natalie, tiwala ako sa'yo. Ikaw lang ang makakapagligtas kay Lolo. ang gamot na ito ay lihim ng pamilya namin. Hiningi ko sa tatay ko ang formula. Naniniwala akong ang gamot na ito kapag isinabay sa acupuncture ay may malaking tsansang magpagaling sa sakit ni Lolo Noah. Ipagkakatiwala ko sa'yo ang pag-aalaga kay Lolo. Brooke, bakit mo ipinagkakatiwala kay Lolo sa kanya? Sa tingin ko,
Magkasabwat sila. Tama. Sigurado akong sabik na sabik ka nang mawala si Lolo para mapasayo na lang lahat ng ari-arian niya. Paano kung isama mo ako? Ikaw pala ang sikat na Dr. Wendell. Tama. Ako ang nagturo kay Natalie ng medisina. Sa totoo lang, mas magaling pa siyang doktor kaysa sa akin. Kung hindi niya mailigtas si Noah, pwede mo siyang panagutan at ipapasa ko sa iyo ang Wendell Pharmatech. Kung ganon, pwede naming pagbigyan kayo. Pero kailangang sumumpa si Brooke na kung hindi magtagumpay si Natalie kay Noah, kailangan nilang umalis sa pamilya Lynch at hindi na makisalamuha sa mga Lynch. Sina, Huwag kang magmadali, Brooke. Maaaring mabuting pag-isipan mo pa ito. hindi ko kailangang mag-reconsider. Wala nang mas mahalaga kaysa buhay ni Lolo. Natalie, nagtitiwala ako sa'yo. Ipagkakatiwala ko sa'yo si Lolo. Sige, pangako ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nat? Sina? Silya, Nanay, si Natalie ay parang kumpiyansa. Paano kung tulungan niya si Lolo na gumaling? Hayaan mo siya. Ang totoo, naayos ko na ang lahat. Si Dad ay patay na. Kapag wala na si Dad, magkakaroon tayo ng dahilan para paalisin siya at si Brooke sa labas. Loser naman talaga si James. Ang negosyo ng mga Lynch at ang Wendell Pharmatech ay magiging atin. kumusta na si Lolo Noah? Paumanhin po, huwag po kayong makialam. Kasalanan mo lahat ito kung bakit nasa ganitong kalagayan si Lolo. Natalie, ano ang ginawa mo sa tatay ko? May komplikadong kondisyon si Lolo Noah. Ang mga pasyenteng may ganyang kondisyon ay nagpapakita ng magkakatulad na sintomas. Huwag kang magtangka na makalusot sa pamamagitan ng iyong mga salita. Brooke, sana'y hindi mo nakalimutan ang sinabi mo ilang araw ang nakalipas. Hindi ko nakalimutan. Tita Fiona, Samuel, lumalaban sa buhay ngayon si Lolo. Hindi ngayon ang tamang panahon para pag-usapan ito. Tumahimik ka. Walang saysay ang opinyon mo. Nasa bingit ng kamatayan si Lolo. Dahil nandito na ang lahat. Brooke, isuko mo ang mga shares. Pagkatapos, kunin mo ang asawa mo. At huwag nang bumalik pa. Huwag mong pag-usapan si Lolo na parang patay na siya. Brooke, ang paghahati-hati sa mana ng mga Lynch ay wala nang kinalaman sa iyo. Isa pa, Natalie, kailan mo ipapakita ang papeles para sa paglipat ng pagmamay-ari ng Wendell Pharmatech? Wala itong kinalaman kay Natalie. Paano naman naging ganon? Huwag mong kalimutan, ang kanyang ama ang nagsabi mismo. Ginagamit niya ang Wendell Pharmatech para suportahan siya. Ito ang ideya ko. Ako ay hindi isang mabagsik na tao. Basta't ikaw ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin, baka sakaling pagbigyan kita ng maliit na bahay. Kahit pa paano, hindi ka na mahuhuling nagpapalaboy-laboy sa kalye. Eddie, lumuhod ka! Bakit nakatayo ka lang dyan? Ang kapal ng mukha mo na itaboy ang apo ko at ang manugang kong babae. Lolo? Tatay. Lolo, salamat at ligtas ka. Ano? Nadidismaya ka ba? Nabuhay pa ako? Lolo, ano bang sinasabi mo? Oo nga. Hindi ko inakala. Nasasamantalahin mo ang pagkakataon na hatiin ang ari-arian ng pamilya habang may sakit ako. Sinubukan mo pang paalisin sina Brooke at Natalie. Paano ko pinalaki ang isang nakakadiring anak at apo? Lolo, mali ang pagkakaintindi mo. Akala ko si Natalie ang may kagagawa ng nangyari sa'yo. Sinusubukan ko lang maghanap ng hustisya para sa'yo, Lolo. Hustisya? Sinabi sa akin ng doktor na si Natalie ang nagpagaling sa sakit ko. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako ngayon. Lumapit ka rito ngayon. Siya yon. Sinabihan niya akong tanggalin ang oxygen tube ni Mr. Noah. Sila ang nagutos sa akin.
Ayaw ko naman. Huwag mo akong arestuhin. Ayaw kong makulong. Lolo, nagkamali ako! Mali ako! Nadala lang kami ni Mama sa isang... Tita Fiona, akala mo kompleto na ang plano mo. Pero hindi mo inasahan na ang doktor ay kaibigan ko noong kolehiyo. Tatay? James, Brooke, pakiusap. Nakikiusap ako bilang tita mo. Kailangan ko ng suporta mo. Tama na. Simula ngayon, ikaw at ang anak mo ay wala na sa Lynch Group. Hindi ka na anak ko. Tatay, Natalie, utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi ko alam na ganito kang kagaling na doktor. Lolo Noah, huwag mo nang banggitin. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Lolo, may isang bagay akong nakalimutang sabihin sa iyo. Natalie ang siyang nagpagising sa akin mula sa pagkakahimatay. Ang pamilya natin ay pinagpala na magkaroon ng manugang na tulad ni Natalie. Naalala ko tuloy ang aking pagharap sa kamatayan ay isang nakakatakot na karanasan. Nat, hindi ba't ikaw at si Brooke ay nagpaplano ng kasalang pangsiglo? Nagpasya na ako na ipahayag si Brooke bilang pinuno ng Lynch Group sa araw ng kasal. Brooke, ikaw na ang magdedesisyon sa Lynch Group mula ngayon. Panahon na para akong magretiro at mag-enjoy sa buhay. Ikaw at si Nat ay dapat magmadali at bigyan ako ng apo sa tuhod para may kasama ako. tatay, paano naman kami? Tatay, tatay. Tatay? Ma, ano na ang gagawin natin ngayon? Ma? Nawala sa atin ang lahat. Brooke, okay na ba ang lolo mo? Magandang balita yan. Talagang magaling si Natalie sa medisina. Pero ang problema, nakita si Natalie sa litrato sa lugar ng banggaan ng kotse. Naniniwala ako na wala siyang kinalaman doon. Naambush ako sa property sa Willow Falls noong isang araw. Natalie ay nag-risk ng buhay niya para iligtas ako. Sa lahat ng mga tao na gustong saktan ako, siguradong hindi siya isa sa mga yon. Si Aunt Fiona, kaya? Ang taong ito ay simple pero ambisyoso. Pero may clue ako. Brooke, ano ang gusto mo na pag-usapan natin? Sit. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Matalino ka, James. Sigurado, alam mo ang nangyayari. Brooke, gusto mo agad ako tanggal kahit hindi mo pa. Ganap na kontrolado ang kumpanya. Parang hindi ka naman iba sa Fiona. Tayo lang sa loob ng room? Kaya wag kang magdrama, James. Akala mo ba talaga makakaligtas ka? Sa lahat ng ginawa mo? Brooke, anong sinasabi mo? Siguradong hindi mo naman iniisip na ako ang may kagagawan ng pag-atake sa Willow Falls at ng pagkakasakit ni Lolo? Si Tia Fiona ang gumawa ng lahat ng yon. Una, akala ko si Tia Fiona. Pero may isang bagay na nagpahinala sa akin. Ito ang tala ng iyong mga transaksyong pinansyal sa nakaraang taon. Mas malaki ang kinita mo kaysa sa mga taon na nagtrabaho ka para sa mga Lynch. Saan nanggaling ang pera? Tinutulungan ko si Ginoong James sa pamamahala ng kanyang pera. Maari itong patunayan ni Ginoong James. Doon ako nag-isip. Bakit ka makikipag-ugnayan kay Wesley kung nasa ibang bansa ka naman? Kaya't inimbestigahan ko ito. At tama nga, si Wesley ay nasa payroll mo. Kalakaran yan! Ito ang tala ng telepono sa pagitan mo at ni Wesley. Ang katapatan ni Wesley sa mga Lynch ay pakitang tao lamang. Sa totoo lang, para sa'yo, siya nagtatrabaho. Bumalik ka sa bansa nang magkagipit si Zoe. Akala ng lahat bumalik ka para iwanan ang kasunduan. Hindi alam ng lahat, gusto mong maghiganti para kay Zoe. Kaya kong tiisin ang mga ginawa mo sa akin at kay Natalie. Pero hindi ako makapaniwala na gagawin mo yon kay Lolo. James,
May puso ka ba talaga? Wala kang karapatang humusga sa puso ko. Brooke, alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko nitong mga nakaraang taon? Bulag ang isang mata ko mula pa nung bata ako. Ang mga Lynch, lahat ng pagmamahal ay ibinigay sa'yo. Akala mo ba si Fiona ay ikaw lang ang pinuntirya? Siya ang dahilan kung bakit ako bahagyang bulag. At ano ang ginawa ng pamilya ko? Walang may pakialam sa akin. Kahit ang babaeng mahal ko ay nahulog sa'yo. Paano naman ako? Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? James, hindi yan mga dahilan para manakit ka. Paborito ka ni Lolo mula pa noong una. Alam ni Lolo ang nararamdaman mo para kay Zoe, kaya nga niya pinaboran si Zoe. Pero ano ang ginawa mo? Muntik mo nang mapatay si Lolo. Inaalok kita ng flight palabas ng bansa para mailigtas ang natitirang dignidad mo. Magsaya ka sa buhay mo sa ibang bansa. Kung magpapasya kang manatili, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakatapak sa Creekshire. Babe, naghihintay ako sa'yo sa bridal salon. Nasaan ang asawa ko? Pasensya na po, Mr. Lynch. Hindi namin alam kung saan pumunta ang asawa mo. Nasa dressing room lang siya kanina, nagbibihis, nang bigla na lang siyang nawala. Tiningnan mo ba ang surveillance? Walang surveillance sa dressing room. Ano? Halo, nawawala si Natalie. I-lockdown ang Creekshire ngayon din. Hanapin siya sa anumang paraan. Nasaan ang dressing room? Dito po. Halo? Brooke, sobrang nag-aalala ka ba sa asawa mo ngayon? Ikaw pala ang kumuha kay Natalie. Hindi ka sumakay sa flight. Tama. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, hindi ako basta-basta aalis. Nasa akin ang asawa mo. Huwag mo nang ituloy ang mali. Hindi pa huli ang lahat para sumuko ka. Ayaw ko na ring mabuhay. Ang huling magagawa ko ay isama ang asawa mo. Huwag, dahan-dahan lang. Pupunta na ako roon ngayon. Brooke, nahanap ko na ang lokasyon ni James. Hindi pa siya gaanong kalayo. Brooke, huwag tayong padalos-dalos. Sana hindi ka pupunta ng diretsyo roon para iligtas si Natalie ng walang plano. Nag-iisip na si James. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Huwag mo akong pigilan. Iniligtas ni Natalie ang buhay ko. Kahit mamatay man ako, gusto kong makasama siya hanggang sa huli. Brooke, walang saysay ang paglaban mo. Binigyan kita ng droga. Kahit malagpasan mo pa ang pagkalag, hindi ka makakalayo. James, ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Sisihin mo si Brooke sa pagtatangka na alisin ako. Kaya naman, wala akong magawa kundi gumanti. Desk, ang ginagawa mo lang ay idaan. Sa babae, kadiri talaga. Pinabalaan kita. Hindi ka makakalusot kay Brooke. Kadiri? Pagbibidahan kita ng kadirian. Manugang, maganda ang katawan mo. Hayop ka. Bitawan mo ako. Nawalan ako ng asawa dahil kay Brooke. Dapat makuha ko rin ang sa kanya. Lumayas ka. Umalis ka. Kung umalis ka kanina, ginagarantiya kong magiging komportable ang buhay mo. Pero tumanggi kang makita ang katwiran. Kung ganoon, sa kulungan mo na lang, gugugulin ang natitira mong buhay. Natalie, huwag kang matakot. Okay na ngayon. Brooke. Umuwi na tayo. Brooke, isasama kita sa pagbagsak ko. Brooke!
Isasama kita sa pagbagsak ko. Ingat. Mukhang hindi siya nakaligtas sa pagsabog. Ang sarili niyang dinamita ang pumatay sa kanya. Binayaran niya ang halaga ng kanyang mga pagkakamali. Halika na. Brooke, Natalie, mabuti naman at ayos ka lang. Brooke, hindi ko inaasahan na darating ka para iligtas ako. Engot ka? Hindi kita kailanman iiwan. Nakalimutan mo na ba? Nangako ako sa iyo ng pinakamagarbong kasal. Nandito na tayo. Natalie, bakit mo ako dinala rito? Mahal, hindi ka ba laging nagtataka kung bakit gusto kitang pakasalan? Dito nagsimula ang kwento natin. Kung okay lang sa'yo, subukan mo ito. Salamat. Pero ikaw? Okay lang ako.